Ayan tayo, ayan yung moon, no? Kitang kita yung moon. Ang oras po dito ay alas 3 ng hapon dito. Makikita nyo yung moon. Kita nyo ba? Ayan. Yan yung moon. Hindi ma-zoom in. Ayan. So maglalakad tayo ulit ng 2 kilometer paikot. Ayan yung dinaanan natin. Ayan, mainit yung panahon. Tingnan nyo. Kita nyo yung sun. Ayan. Yung sun naman yan. Ang laki ng sun, ano? Ayan yung panahon today. So, habang maglalakad tayo, ang pag-uusapan natin is about politics. Ayan, habang maglalakad tayo. So, politics sa 2028. So, mag-usap tayo. Ano ba yung trending ngayon? Trending ngayon si Inday Sara Duterte. Oops, ano yun? Ayan, trending ngayon si Inday Sara Duterte. So, pag-uusapan natin yung about sa pagtakbo niya ngayong 2028. Ano ba ang masasabi ko? Ayan, bilang isang voter, 'di ba? So far wala naman problema kung si Sara Duterte yung maging president. Sinasabi ng iba hindi daw siya deserving na maging president. Yun yung sinabi ng iba. Pero sa akin, bilang isang Pilipino, at saka alam mo yun, ilang taon nang mahirap pa rin ang Pilipinas so far. Di ba alam nyo naman na yung Philippines, one of the mahirap pa rin na country in Southeast Asia. Ayan. Umano na, tawag nito, nilagpasan na tayo ng Thailand, tsaka soon ng Vietnam. Yung Vietnam, mas GDP is mas mataas sila, yung Vietnam. Kasi nga sa problema yan ng corruption. Alam niyo naman, 'di ba? Trending yung corruption sa Pinas. Ayan yung mga politiko natin na ang ginagawa lang ay para sa serbisyo sa mga buhay nila. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng bansa sa kabuuan. 'Di ba? Nakikita nyo puro pansariling interes lang yung ginagawa ng mga politiko natin. Ngayon tsaka dati, dinata, tsaka paulit-ulit na binubuto ng tao yung mga politiko na lalong-lalo na meron ng mga kaso. 'Di ba? Isa na dyan si Laila de Lima. Yan, yung mga politiko na ganyan. May mga kaso na yan, di ba? May mga ex-convict nakakulong na dati. Ayan, sino po ba yung mga politiko? Yung mga Estrada. Ayan. Binay. Ayan na yung mga example ng mga politiko na wala namang ginawa talaga na, alam mo yun, walang mga kwentang gawain. Comment nyo sa baba kung sino pang mga politiko na alam nyo na
Sino pa ba yung mga nananalo? Kaya sana sa 2028, maging matalino kayo kung sino binuboto nyo. I-research nyo kung ano bang nagawa nito. Diba, lalo na sa mga congressman na mga kurakot. Ayan, tingnan nyo yung mga sino yung congressman sa distrito nyo. I-google nyo, kaya hanapin, magtanong kayo kung sino ba yung politiko na congressman sa mga lungsod ninyo. Yan, research nyo kung may nagawa ba. Tsaka sa mga senators, yan, pag-isipan nyo kung sino iboboto nyo ng mga senador next eleksyon ng senator. Ayan, huwag nyo na iboto yung may mga kaso na, at saka yung mga nakikita nyo sa TV na mga nagpapa-viral. Diba, kitang-kita nyo naman kung sino yung mga nagba-viral, yan, alam nyo na, especially si Trillanes. Yan, wag nyo iboto yan, parang awa nyo na. Alam ko dati binoto yun ng tatay ko, pero siguro hindi siya maano dati. Ngayon, grabing ginagawa niya, Yan yung mga example ng mga politiko, na kailangan yung tandaan na huwag nyo na iboto. Alam nyo naman kung DDS fan kayo, o kaya alam nyo naman, diba, ang attitude ng mga Maka Duterte. Kitang-kita nyo naman, hindi naman corrupt si Duterte. Diba? Makikita nyo sa Davao. Diba? Ginagawa talaga yung project. Compared kay Marcos, diba? Lahat may nagawa man pero hindi tinapos yung mga construction. Yan, alam nyo yan. Kaya huwag nyo na iboto yung mga politiko na ganun. At saka kung si Sara man manalo sa 2028, at least alam ng tao na hindi siya corrupt, diba? Kasi nga, diba, umalis siya sa DepEd nung 2024 ba yun? Umalis siya. Kasi nga ayaw nga niya yung ginagawa ng ni cabinet ni Marcos. Kasi kinukuha nila yung pondo. Binabawasan nila ba yung pondo ng education? Hinati-hati. Kasi nga chinap-chap, kasi nga para makurap yung pera. Tingnan nyo yung nagawa ng classroom nung 2025, di ba 2026 na ngayon, hindi natin alam kung ilang classroom ang nagawa ni Marcos, di ba? Kung matatandaan nyo, 22 classroom lang yung nagawa ni Marcos. Paano na lang kaya ngayong taon? Tingnan ninyo kung ilang classroom magawa ni Marcos. Grabe, napaka-corrupt talaga, di ba? Binawasan pa yung hininto ba yung ng budget ng education. Mas importante ngayon, di ba, para makapag-aral ng mabuti yung mga bata, bigyan ng libreng maaklat, di ba, libreng lapis o kaya ballpen, libreng notebook para makapagsulat sila. Madala nila tsaka may upuan. Alam mo yun? Importante yung upuan, tsaka yung mga estudyante nakakain. Kasi pag gutom sila, hindi sa makakonsentrate na mag-aral. Pag wala silang kinain, 'di ba?
Kaya tingnan nyo, ang layo ni Marcos kay Duterte. Di ba? Layo niya. Para siyang malayo pa dito sa buwan. Ano pa ba? Yung nagawa lang ni Marcos, lang yung Pasig River Esplanade. Yun lang alam ko. Yun lang nagawa niya. Pero yun matagal ng project yan. So far, yun lang nagawa niya. Di ba? May narinig ba kayo na nagawa ni Marcos? Tapos sinasabi nila na si Sara daw nangaaway sa kanila. Alam nyo, hindi nangaaway si Sara kung hindi siya inagriyado. Tagalog nun. Di ba? Kasi nung budget niya sa confidential funds, zero nga wala nga siyang budget sa, di ba? Sa 2025 at saka 2026. Zero. Yan, mahangin pero maganda yung panahon. So yan, i-research na yung mga congressman, mga senator bago kayo bumoto next 2028. Yan, kailangan iboto nyo yung mga hindi corrupt. Okay lang naman na, alam mo yun, parang si Manny Pacquiao yung yung educational attainment, pero at least hindi corrupt. Pero syempre qualified pa rin yung mga nakatapos kasi nga, di ba, nag-aaral sila ng ng public administration o kaya mga about politics, di ba? Qualified naman yun. Pero kailangan tandaan nyo na yung iboboto nyo hindi corrupt. Tsaka talagang magsisilbi na tulungan yung bansa natin. Ang gusto ko sana budgetan nila yung yung mga pagtatapon ng basura. Bumili sila ng truck bawat district o kaya bawat lugar. Sana punduhan nila ng yung truck ba na magkukuha ng mga basura, tsaka factory ng mga basura, di ba? Para marinis yung lugar ng Pilipinas, walang basura. Tingnan nyo, walang basura dito. Makakita ng basura dito, di ba? Ayan, makikita nyo mga signage pag meron silang ginagawa sa daan. Ayan, mga signage. Pero basura, wala kang makita. May nakita ba kayong basura? Wala. Tsaka farm din to. Mamaya tingnan ko sa inyo kung may basura doon sa village namin. Yun sana yung program na huwag nilang kurakutin yung pera. Gawa sila ng factory na, alam mo yun yung mga biodegradable at saka non-biodegradable na basura. Factory ng, alam mo yun, yung i-recycle yung mga pagkain na nabubulok, tsaka mga plastic. Diba meron ng kumpanya na gumagawa ng mga table, mga chair gawa sa plastic. Ayan, dapat suportahan niya ng gobyerno para mas lalong dadami pa yung factory all around Philippines. Ano pa bang magandang programa? Yung merong maraming trabaho, o yan, maglagay sila ng mga tao sa daan na maglilinis ng mga ilog.
'Di ba? Bigyan ng trabaho yung mga nasa barangay na walang mga trabaho. 'Di ba, maglinis ng iskinita, maglinis ng ilog, kukuha ng mga basura. Tapos magbigay din ng trabaho sa factory ng mga basura bawat barangay. Tapos pala gagawa ng programa na magtatanim ng mga gulay at saka bigas. Ayan, bawat district kailangan may community ng isang barangay na magtatanim. Ayan, by the help of the government, para lahat may bigas, mura ang bigas. Yan. Hindi yung gagawa ng proyekto tapos may kickback yung mga congressman tsaka yung mga politiko. Ay nako, kita nyo yan? Ayan, yung signage dito. Yung lugar namin is hindi naman to, wala kami sa city na alam mo yun, yung mga mayayaman. Dito normal lang eh. Yung mga tao dito hindi man mayaman. Normal lang na mga may trabaho. Ay. Wala village namin. Nakikita ba kayong basura dito? Yan, kitang-kita nyo may sila, lagayan sila ng mga basura. Yung dilaw, yan? Puro plastic at saka karton yan. Yung green, bote. Itong brown, para yan sa mga nabubulok, mga pagkain, pero nilalagay nila sa plastic. Tsaka itong malaking brown, para sa mga dahon-dahon yan. Sa mga damo na pupulot nila sa garden nila. Yan, makikita nyo ba may mga basura? Wala kayong makitang basura kasi lahat ng tao dito nag-iisip na yung basura, pangit tingnan pag may basura sa gilid. Kita nyo ba, may basura ba dyan? Di ba walang basura? Malinis yan. At saka dito, may naglilinis sa kalsada sa linggo-linggo. Inaano yan, ilalagyan niya ng tubig pag walang Kita nyo ba yung ilog dito? May basura ba dito? Wala yung makikita, clear na clear yan. Di ba? Kita nyo? Yan yung mga tubig na naiipon pag umuulan. Yan, meron yung kumbaga sa flood control, ganito ang flood control ng gilid-gilid ng eskinita ng mga lugar dito. Ayan, makikita ba ang basura? Zero basura yan. Di gaya sa Maynila, ang daming basura. Tuwing every river o maliit na eskinita, may mga may nakatira ba dito ng mga squatter? Wala nakatira. Kasi nga, yung gobyerno, binibigyan ng magandang buhay yung mga tao para hindi magtapon ng basura. Ayan, yung mayor dito sa lugar namin, gumagawa sila ng program. Anong program dito? Tuwing linggo-linggo. Para yung mga tao, hindi malungkot, masaya. Ayan, yung basura dito, lagyan na ng mga pagkain. Pag nagpasyal kayo na may basura na hindi nyo matapon sa bahay, dyan nyo itatapon yung mga balat-balat ng pagkain. Yan, makikita ba kayong basura? Yan, walang basura dito. Kita nyo? Yan, ito. Pinuputol yan ng mayor. Yung mga, gardener nila, dito sa barangay, dito sa mga namin, nakatira. Meron silang mga empleyado na nagpuputol ng mga kahoy bawat village. Ayan, nakikita nyo. Dito, may mga puno. Yan, sila ang pumuputol. Sila ang pumuputol dito sa mga damo sa gilid-gilid ng kalsada. Ayan, may nakikita ba kayo? Wala makita. Pa sila mag-isip. Ayan. So, yan lang yung video natin ngayon. Hanggang sa susunod ulit kasi nakatapos na ako ng 2.5 kilometer na lakad. Ayan, see you ulit sa inyo sa susunod. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At hanggang susunod ulit.